Hello! Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut sa panibagong episode po ng Papa Dudut Stories at maraming salamat po sa inyong lahat dyan na mga nanonood po sa atin at nagugustuhan po yung bago po nating ginagawa which is on camera at hindi lang po ito yung segment na makikita niyo po ako kundi mas madalas na po at sa buong frame, buong episode ay nandito po si Papa Dudut. And shoutout muna sa lahat ng mga ka-online natin sa may Sharjah United Arab Emirates na ginagawang pampatulog daw ang pakikinig sa Papa Dudut Story, si Kalinda Suas. Ayan, at ganoon din si Cheryl Aranda at sabi niya mula pa noong 2014 ay pinakikinggan na po niya sa trabaho si Papa Dudut. Salamat! Okay, may nagtatanong bakit daw may bayad yung ibang video? Ang tawag po doon ay membership, no? Yun naman po ay inyo mapapakinggan. Yun nga lang po kung kayo po ay miyembro ng ating channel, kayo po ay nakasubscribe at bilang member, kayo po ay may pribilehiyo. Ang tawag po doon ay pribilehiyo na mas maunang makapanood. At may mga ibang video na exclusive lamang po sa lahat ng mga members. Kaya wag po kayong magagalit, no? Ito po ay paraan ni YouTube para tulungan ang mga katulad namin, mga content creator na masustain po namin ang mga kailangan naming bayaran tulad ng ilaw, kuryente, manpower, mag-i-edit sa ating pong mga programa. Okay? Sa Riyadh, si Laureline Romero na kikinig lagi sa atin. Sa may South Dakota, si Nings. At dahil daw sa kaibahan ng oras sa Pilipinas, kaya medyo late na siyang nakakapanood. Pero lagi pa rin siyang updated sa atin. Maraming salamat mga taga Kuwait, araw-araw si Catherine Bubas. At ngayon naman ang ating episode ay pinamagatang Huwad na Sumpaan na pagbibidahan ng ating sender for today na si Neneng. Napakadrama po ng kanyang kwento ating pong pakinggan sa Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyong programa ang aking kwentong pag-ibig na nangyari almost 8 years ago. Na-inspired kasi ako sa mga totoong kwentong ina-upload ninyo sa inyong channel. Ito na ang naging pastime ko for 2 years. Maganda kasi at talaga namang kapupulutan ng aral, kaya heto sumulat ako sa inyong programa at umaasa na ma-feature ninyo sa Papa Dudut Stories ang aking istorya ng buhay ko. Papa Dudut, ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang pagsabog. Para sa akin, si Elmark ay nagsimula bilang isang banayad na bulong. Isang presensyang unti-unting lumingon sa aking mundo hanggang sa siya na nga ang naging sentro nito. Ako po si Neneng, isang babaeng naniniwala na ang katapatan ay sapat na para itali ang isang puso sa akin habang buhay. Nung una, ang mundo namin ay puno ng mga pangakong tila hindi mapapako. Ang bawat haplos niya sa aking kamay, ang bawat mahal kita na ibinubulong niya bago kami matulog, ay itinatanim ko sa aking puso bilang mga katotohanang walang hanggan. Ngunit ang hindi ko alam, ang pundasyon ng aming relasyon ay nakatayo sa ibabaw ng isang buhangin na unti-unti nang tinatangay ng agos ng nakaraan.
Nagsimula ang lahat sa mga katahimikang hindi ko may paliwanag. Ang dating bahay na puno ng tawanan at mga planong binuo natin sa ilalim ng mga bituin ay biglang naging parang isang abandonadong istasyon ng radyo. Puro static, puro ingay na walang saysay at punong-puno ng mga dead air. Isang pangalan ang naging mitsa ng lahat ng ito. Si Roswell. Sa tuwing mababanggit ang pangalang yun ay tila may kung anong kislap sa mga mata ni Elmark na hindi ko kailanman nagawang papagandahin. Si Roswell ang kanyang childhood sweetheart. Ang babaeng ayon sa kanya ay bahagi lang ng nakaraan. Pero sa bawat buntong hininga niya, nararamdaman kong siya pala ang kasalukuyan. Isang gabi habang nakatitig siya sa kanyang cellphone at may bahagyang ngiti sa mga labi, hindi ko na napigilan ang magtanong, Papa Dudut. Elmark, sino ba talaga si Roswell sa buhay mo? Bakit tila mas buhay ka kapag kausap mo siya kesa kapag katabi mo ako? Hindi siya tumingin sa akin. Nanatili ang kanyang paningin sa screen. Neneng, huwag kang gumawa ng kwento. Magkaibigan lang kami, galing siya sa Amerika. Naninibago lang sa Pilipinas kaya kailangan niya ng gabay. Natawa ko ng mapait. Gabay? O baka naman ako ang sagabal sa daan na gusto ninyong balikan. Doon siya lumingon pero walang init na dati kong nasisilayan. Ang tanging nakita ko ay pagkainis. Minsan ang pag-ibig ay parang radyo, Neneng. Kapag nawala ang signal, kahit na anong pihit mo, sa dial ingay na lang ang maririnig mo. At sa tingin ko ay matagal nang nawala ang signal nating dalawa. Ang sakit ng bawat salita pero dahil tanga ko sa pag-ibig ay pilit ko pa rin hinahanap ang signal na yon. Kahit na ang totoo ay may iba na siyang pinakikinggan. Samantala ay dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Sinundan ko siya sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Doon sa gitna ng malalambot na tugtugin at amoy ng mamahaling alak ay nakita ko ang katotohanang matagal ko nang itinatanggi. Hindi sila magkaibigan, Papa Dudut. Ang paraan ng pagtingin ni Elmark kay Roswell ay parang pagtingin ng isang taong nakatagpo ng nawawalang piraso ng kanyang kaluluwa. Hinawakan ni Elmark ang kamay ni Roswell, hinalikan ito at binigkas ang mga salitang dumurog sa aking pira-piraso ng puso. Sana hindi na lang tayo nagkahiwalay. Sana ikaw na lang ang pinili ko noon pa man. Bulong ni Elmark na dinig ko mula sa likod ng malaking paso ng halaman. Hindi ko na naitago ang pagkainis sa sarili ko. Lumabas ako mula sa dilim at nanginginig ang buong katawan. Ang puso ay parang gustong kumawala sa dibdib ko sa sobrang galit at pait. Napakagandang palabas, Elmark, sigaw ko. Ang lahat ng tao sa restaurant ay lumingon. Scriptwriter ako pero hindi ko akalaing ang sarili kong buhay ang gagawin kong ganitong klase ng drama ang eksena. Tumayo si Elmark, agad na inarangan si Roswell na tila ba ako ay isang mamamatay tao. Neneng, umuwi ka na. Huwag ka nang gumawa ng eksena rito. Malamig niyang utos. Eksena? Ang eksena ay ang lokohin mo ako sa harapan ng mukha ko? Abay, sino ba siya? Sino ba itong babaeng ito na tila ba ginto ang turing mo habang ako naman ay basura na lamang ang paningin mo? Hinarap ko si Roswell, maganda siya, maputla at mukhang mahina. Pero sa galit ko ay wala akong nakitang kahinaan. Ang nakita ko lang ay ang babaeng nagnakaw ng lalaking pinag-alayan ko ng lahat.
Alam mo Rosewell, believe din ako sa iyo. Galing kang Amerika pero ang galing mong mamulot ng pag-aari ng iba. Akala mo ba mahal ka niya? O baka naman ginagamit ka lang niya para takasan ang katotohanang wala na siyang nararamdaman para sa kahit kanino? Sumabad si Elmark, ang boses ay puno ng puot. Huwag mo siyang idadamay dito, Neneng. Si Rosewell ang langit ko at ikaw lang ang lupa na pansamantala kong tinapakan noong wala siya. Ang bawat salita niya ay parang saksak sa aking puso. Sa sobrang dilim ng aking paningin, nilapitan ko si Rosewell. Hinawakan ko siya sa balikat, niyanig ko siya sa sobrang galit. Gusto ko siyang saktan, gusto kong iparamdam sa kanya ang hapdi ng nararamdaman ko. Sabihin mo, masaya ka bang manira ng buhay? Sumagot ka. Ngunit ang sagot na nakuha ko ay hindi salita, Papa Dudut. Isang hikbi, isang kapos na paghinga. At ang unti-unting pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig. Doon ko nalaman sa gitna ng aking pagwawala ng babaeng kinakamuhian ko ay may bitbit palang taning sa buhay. Isang sakiting puso na hindi kinaya ang tensyon ng aming pag-aaway. Habang karga ni Elmark ang walang malay na si Rosewell ay tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon bago lumabas ng pintuan. Kung mawala siya, Neneng, isama mo na rin ang sarili mo sa libingan dahil para sa akin ay matagal ka ng patay. At doon kasabay ng pag-alis nila ang pagdating ng bagyong nagwasak sa buong pagkatao ko. Isang bagyong walang babala at walang iniwan kundi ang guho. Dahil bago pa man sila makarating sa ospital, ang huling hininga ni Rosewell ay pumanaw na. Nang mabalitaan ko yon, agad ko silang pinuntahan sa punerarya at pagdating ko doon, ang puti ng paligid sa punerarya ay tila nanunuya sa itim na nararamdaman ng puso ko. Amoy kandila, amoy bulaklak at amoy pait. Nakatayo si Elmark sa harapan ng kabaong ni Rosewell. Tuwid, tila estatwa at walang emosyong bakas sa mukha maliban sa isang malalim na uka ng pighati. Lumapit ako, bawat akbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Elmark, mahinang tawag ko. Elmark, makinig ka muna. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi galit ang unang nakita ko kundi ang isang uri ng pagkasuklam na mas masahol pa sa galit. Isang tingin at tila tinitingnan niya ang isang maruming mantsa sa kanyang malinis na buhay. Anong ginagawa mo rito? Ang boses niya ay galing sa ilalim ng lupa, malamig na mamaos at walang buhay. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ko alam na may sakit siya, Elmark. Mahal kita. Nagdilim lang ang paningin ko dahil akala ko ay mawawala ka sa akin. Doon na pumutok ang bulkan. Humakbang siya papalapit sa akin. Sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang galit. Mahal? Neneng, huwag mong gamitin ang salitang yan sa harapan ng babaeng pinatay mo. Madiin niyang sambit. Ang bawat salita ay parang bawat patak ng asidong tumatagos sa balat ko. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko sinasadya. Pinatay mo siya dahil sa iyo nawala ang taong mahal ko. Putol niya sa akin. Nilapit niya ang kanyang mukha sa akin sapat na para makita ko ang ugat sa kanyang leeg. Ako, Elmark, ano ba ako sa buhay mo? Minahal mo ba ako? Balik na tanong ko sa kanya. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na ang mga susunod na sasabihin niya sa akin ay mag-iiwan ng mas matinding sugat sa aking puso't kaluluwa. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi ang katotohanang namatay siya. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang sa huling sandali niya. Ang nakita niya ay ang mukha mo. Ang isang tulad mo.
Habang ako ang tanging nagawa ko lamang ay panoorin siyang bawiin mo sa akin. Napahikbi ako. Ang aking mga kamay ay pilit na humahawak sa kanyang braso. Nagmamakaawa para sa isang bahid ng pangunawa. Pero naging tayo, Elmark. Minahal mo ako, hindi ba? Sabihin mong kahit konti minahal mo ako. Tumawa siya ng mapait, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Minahal, Neneng. Maging tapat tayo sa isa't isa. Ginamit lang kita para punan ang katahimigang iniwan ni Rosewell. Ikaw ang placeholder habang naghihintay ako sa totoong mahal ko. Ikaw ang pansamantala. Siya naman ang permanente. At ngayong wala na siya, wala na ring dahilan para tiisin ko ang presensya mo. Doon ay tinaas niya ang kanyang kamay, ang sampal na dumapo sa aking pisngi ay hindi lang nagpaliko ng aking mukha. Binuwag nito ang huling natitirang piraso ng aking dignidad. Ngunit mas masakit ang sumunod niyang ginawa. Hinawakan niya ako sa panga at pilit na hinaharap sa kabaong ni Rosewell. Tingnan mo siya, utos niya. Tingnan mo ang dinulot ng selos mo. Yan ang nakuha ko sa pagmamahal ko sa iyo. Isang bangkay. Pinagsisisihan kong nakilala at minahal pa kita, Neneng. Kaya huwag kang umasa na patatawarin kita. Dahil ang tanging reconciliation na tatanggapin ko ay kung mapapabalik mo ang tibok ng puso niya. Binitawan niya ako ng padaskol dahilan para mapaluhod ako sa malamig na sahig. Umalis ka na, Neneng, at dalhin mo ang pag-ibig mong nakakasuka. Mula sa araw na ito ay hindi na kita kakilala. At kung meron man akong isang bagay na pagsisisihan hanggang sa kabilang buhay, yun ay ang araw na hinayaan kong hawakan mo ang kamay ko. Tumayo ako, nanginginig ang paningin at malabo na dahil sa mga luha. Sa huling pagkakataon ay tinignan ko siya pero wala na akong nakitang Elmark na nag-alaga sa akin noon. Ang tanging nakita ko ay ang hatol ng isang lalaking kailanman ay hindi na magiging sa akin. Mamamatay ka sa konsensya mo, Neneng. Dahil sa bawat gabi na ipipikit mo ang mga mata mo ay hindi ang mukha ko ang makikita mo kundi ang mukha ng babaeng ninakawan mo ng bukas. Yun ang huling hatol niya. Walang abogado, walang hukom, isang galit na lalaki lamang at isang durog na puso. Lumabas ako ng punerarya habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak na. Tila nakikiramay sa isang babaeng hindi lang nawala ng kasintahan, kundi nawalan din ng kaluluwa. Samantala sa loob ng maraming buwan, ang buhay ko ay tumigil. Ang bawat sulok ng aming bahay ay tila may boses ni Elmark na nagsasabing kinamumuhian niya ako. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Ang tanging kasama ay ang multo ng aking pagkakamali at ang alaala ng kanyang huling sinabi. Paano ka babangon kung ang taong dahilan ng iyong pagtayo ay siya ring nagbaon sa iyo sa lupa? Papa Dudut. Gabi-gabi akong umiiyak hanggang sa matuyo na ang aking mga mata. Sinisisi ko ang sarili ko kung hindi ba ako nagpunta doon, kung naging mahinahon ba ako. Buhay pa kaya si Rosewell? Mahal pa kaya ako ni Elmark? Ngunit ang mga kung ay walang puwang sa realidad. Ang realidad ay eto. Mag-isa ako. Talunan. At ang pusong ibinigay ko ay nirakan ng taong pinag-alayan ko nito. Hanggang sa dumating ang isang umaga na tila kakaiba ang sikat ng araw. Nakatingin ako sa salamin at hindi ko na nakilala ang babaeng nasa harapan ko. Malayo siya sa Neneng na masayahin at puno ng pangarap. Ang nakita ko ay isang anino. Doon ko napagtanto ang pag-ibig na nakamamatay ay hindi isang pag-ibig.
Si Elmark ay naging bahagi ng aking buhay ngunit hindi siya ang kabuuan nito. Ang kanyang pagkamuhi ay nasa sa kanya. At yon ay ang paniniwala niyang may pagkakamali sa akin. Ngunit hindi ako pwedeng manatili sa hukay na hinukay niya para sa akin. Nagsimula ako sa maliit na hakbang. Tinanggap ko na wala na si Elmark. Tinanggap ko na kahit kailan ay hindi na niya ako mapapatawad. At higit sa lahat ay kailangan kong patawarin ang sarili ko. Ang trahedya kay Roswell ay isang aksidenteng bunsod ng bugso ng damdamin. Ngunit hindi nito dapat diktahan ang natitirang mga taon ng buhay ko. Sa kabilang banda ay iniwan ko ang lungsod kung saan bawat kanto ay may ala-ala niya. Lumipat ako sa isang lugar kung saan ay walang nakakaalam ng aking kwento. Doon ay muli kong binuo ang aking sarili. Natutunan ko din na ang halaga ko ay hindi nakadepende sa kung gaano ako kamahal ng isang lalaki. Ang halaga ni Neneng ay nagmumula sa kanyang kakayahang magpatuloy sa kabila ng pinakamalakas na bagyo. Sa ngayon po, Papa Dudut, eto ako. Nakatayo pa rin. May mga sugat pa rin po ako. Oo. At may mga gabing naaalala ko pa rin ang puot sa mukha ni Elmark. Ngunit hindi na ako ang babaeng lumuluhod sa kanyang harapan. Ang aking muling pagbangon, doon ko natutunan ng isang mahalagang aral. Ang pinaka-memorable na linyahan sa buhay ay hindi ang mga sinasabi ng ibang tao sa atin, kundi ang mga salitang sinasabi natin sa ating sarili kapag wala nang gustong maniwala sa atin. Hindi ako ang iyong pagkakamali, Elmark. At hindi mo ako pagmamay-ari. Ako si Neneng. At ang kwento ko ay hindi nagtatapos sa iyong pagkamuhi. Ang pag-ibig ay maaaring maging malupit, oo, ngunit ang buhay ay palagi nag-aalok ng ikalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito ay pipiliin ko naman ang aking sarili. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanging taong mananatili para sa iyo ay ang taong nakikita mo sa salamin. Tapos na ang kabanata ni Elmark. Ang susunod na pahina, yun ay para sa akin na. At eto ang magiging isang kwento ng tagumpay at hindi na ang pagluha. Sana ay may natutunan po kayo sa aking kwento. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Huwag kayong mag-alala at maayos naman po ang buhay ko sa ngayon. May mga sugat pero sabihin na nating naghihilom na. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Neneng. Ang araw ng kwentong ito ni Neneng ay sumasalamin sa masalimuot na katotohanan ng pag-ibig, pagkakamali at ang proseso ng paghilom. Ipinapakita ng kwento ng pag-ibig na walang limitasyon o blind devotion ay maaaring maging mapanira. Dahil sa labis na pagmamahal ni Neneng kay Elmark ay hindi niya napapansin o pilit niyang binabaliwala ang mga senyales na hindi natapat ang kanyang kapareha. Ang pag-alay ng buong pagkatao sa isang tao nang hindi nagtitira para sa kanyang sarili ay nagdudulot ng mas matinding pagkawasak kapag dumating na po ang kabiguan. Samantalang trahedyang sinapit ni Roswell ay isang paalala na ang galit, ang selos at puot ay may permanenteng kahihinatnan. Sa isang sandali ng pagkawala ng kontrol sa sarili, maaaring makagawa tayo ng mga bagay na pagsisisihan natin habang buhay. Itinuturo nito ang kahalagahan ng pagtitimpi at ang pag-unawa ng dahas, pisikal man o verbal, ay hindi kailangang maging solusyon sa sakit ng kalooban. Sa kabilang banda, masakit man ay kailangang tanggapin na hindi natin hawak ang puso ng ibang tao, ha? Kahit gaano pa kalaki ang sakripisyo ni Neneng, ang puso ni Elmark
ay na kay Rosewell pa rin. Ang aral dito ay ang pagsuko sa katotohanan na ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon. Na kapag nagbigay ka ng marami ay dapat, syempre may sukli yun. At dapat parehong halaga na iyong ini-expect. Pero hindi po ganoon sa totoong buhay. Ang pinakamahalagang aral ay matatagpuan sa pagbangon ni Neneng. Napagtanto niya na ang kanyang halaga bilang tao ay hindi nabawasan sa pagkamuhi ni Elmark. Ang pagbangon ay nagsisimula po yan sa pagpapasya na ang sarili ang unang dapat na iligtas. Ipinapakita nito na may buhay pa pagkatapos ng isang mapanirang relasyon. At ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang pagpapatunay na kaya mong maging buo ng walang taong sumira sa iyo. Bago makabangon ng tuluyan ay kinailangan ni Neneng na harapin ang kanyang pagkakasala. Ang pagpapatawad sa sarili ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa kasalanan, kundi ang pagtanggap na tayo ay tao lamang at nagkakamali at may karapatan pa rin tayong magkaroon ng panibagong simula or second chance. Tandaan po natin, ang wakas ng isang relasyon, gaano man ito kapait, ay hindi ang wakas ng iyong sariling kwento. Ang bawat sugat ay nagiging bahagi ng iyong kalakasan sa hinaharap. Hanggang sa muli mga kaistorya, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at kayo po ay mag-subscribe sa ating channel. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Magandang araw po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po